Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos. Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Dumating na yung hinihintay ko na RPM gauge. Ayan po mga kapatid, oh. Yung tachometer natin na digital. Ayan mga kapatid, digital. Pakatagal kong hinintay to, mga 1 linggo mahigit siguro. Kasi galing pa to ng China. Ito po mga kapatid yung description niya. Syncotech 611 series 2 inches LED 8021 RPM gauge speedometer. Yan ang description niya. Yan, ang seller ko ay si Inspired Motorsport. Yan, Inspired Motorsport. Yan, tatagilid ko yung nagre-reflect yung ilaw, yung backlight. Yan po yung kanyang description. Ang in-unbox ko, ito lang. Ganyan lang itsura niya. May kasama pa nga tong manual. Pakadali lang. Kaya lang nawala eh. Saan napunta yun? Bale, madali lang naman po yung kanyang installation. Ito po mga kapatid is 3 wires lang siya. Ayun o, 3 wire lang siya. Ayan o, black, red, and green. Kaya napakadali lang. Black, sa ano siya, ground. Yung red sa positive ng battery. And itong ating green, ito yung papunta sa signal ng RPM. Ayan, dito ako nagtap sa ating distributor. Dalawa yung wire niyan, isang solid na black wire at isang black orange or black brown. Doon tayo magtatap sa solid na black. Tsaka yung wire niya kung sasalatin mo, mas manipis siya compare mo doon sa isa. Yung isa kasi ignition wire yun. Ayan, dito ako nagtap. Yan, basically ganito siya. Yan, ganyan yung tsura niya. Tatanggalin ko yung negative. Lagay ko ulit. Yan, okay na. Tapos iseset nyo po mga kapatid yan. Meron niyang reset button dito. Ayan, ito. Yung kung makikita nyo, may nakalagay na 8, 6, 4. Ibig sabihin 8 cylinder, 6 cylinder, 4 cylinder. Ayan. Paano siya ma-reset? Tanggalin nga natin itong pangit itong plastic niya. Tanggalin na nga natin. Yan, para hindi. Ayan yung button na yan. I-hold nyo lang, hold press. Press nyo lang tapos hold. Ayan, press nyo lang bago hold. Ayan, makita nyo 1. Ibig sabihin yan 1 cylinder pang motor. O 2 cylinder, 3 cylinder. Pag yan, kada press mo mag-iiba yan. So isa-set natin siya sa 4 cylinder. 1, 2, 3, 4. Yan, dapat siya ay nasa 4. Yan, ganun lang kadali mga kapatid. Ayan, lagyan natin dito. And check natin yung RPM natin. Tapos start natin yung engine. Ito nga pala yung dati kong ginagamit. Ito yung CNS na CN speed pala. CN speed na tachometer o RPM gauge. CN speed. Pero analog to, analog. Hindi kagaya nun digital. So start natin yung engine. So, tingnan natin kung one click pa din o mahaba pa din yung redondo. Okay, one click. Wala yung niya, long cranking niya.
kapatado. Ganyan siya. 840. Yan. Try natin ibaba. Ibaba natin. Yung gauge pala yung ano eh. Yan nga. Yan mga kapatid, naka-gauge pa pala itong ating cold start. Nakatukod. Hintayin natin. Hintay lang natin. Ayan, okay na. Hindi nakatukod yung fast idle cam. Okay na. So retain siya sa ayan, ganyan, mga 800 RPM, 810. Ganyan yung fluctuation niya. 800 to 840. Hindi ko siya may sakto na 800 RPM. Pag binaba ko pa yan, magiging ano siya, 780, ganyan. Try natin sakali. Ayan o, nagsa 750 siya. 750. Sobra siguro. Ayan, ganyan talaga yung 800 niya. Nasa 810. Ganyan ang ano niya. 800. Sa 800 RPM ako, almost, ayan, 22 inches of mercury. At 10 degrees before top dead center, walang manifold vacuum balancer. Pag nilagay mo ng manifold vacuum balancer, ito, manifold vacuum balancer, nasa ibabaw, nagiging 20 degrees na yung ignition timing ko. Okay, lagyan natin ng aircon. Try natin, lagyan natin ng aircon. Natin ng aircon. Mag-adjust ako ng aircon, dalawa lang. 1, 2, tapos sa gitna. Minsan 1, 2, tapos sagad, dalawang balik. Yan ang malamig ko. Pag tanghali, ganyan ang settings ko. Tanghaling tapat. Pero pagka ganitong gabi, enough na yung nasa half. Tapos dalawang ano lang. Dalawang pihit lang. 1, 2. Sa tanghali minsan, pag masyadong mainit, naglalagay ako sa 3 para mas malakas yung buka ng blower. Pero ito yung usual na settings ko. Yan. Ayan siya. O naka 800 siya mga kapatid kasi patay ang condenser fan, patay ang rod fan. Nagmamatik pareho. Ayan, kaya titipid na sa gasolina yung inyong 2 engine kapag ganyan. Merong pag malamig na sa loob ng loob ng cabin, ayan, pareho silang namamatay. Tapos maya pag naghihingi na siya ng demand, aandar ulit yan. Ayan, umandar na yung ating compressor na TRS-90. Yan. Ayan, nasa mga 900 RPM, 960. Ayan. Okay natin mga kapatid yung 945, 960. Considering na hot yung engine natin, mainit yan. Kanina ko pa pinaandar to eh. Ayan. Ayan. Pero hindi naman siya, no? Pero kita nyo, nag-800 RPM siya. Kasi patay-pareho yung aking condenser fan and ang ating rod fan. Pero malamig na sa loob. Malamig na po sa loob ng aking. Ayan, ay malamig. Ayan, sarap. Sarap pag malamig. Ayan. Ayan, ganyan siya mga kapatid. 900 din naman dito sa loob. Ngayon, may nagtatanong sa akin ano raw ba yung RPM ng aking sasakyan if patay natin ang aircon, nakabuhay ang mga headlights. So, start natin sa
headlight. Ayan. Ang kanyang headlight. High beam. Naka high beam po yung mga kapatid ah. So from 800, ayan, nagbabawas siya ng around 80. Ang 80 na RPM. Yan, apat na daw yung mga kapatid. Apat yan. 1, 2, 3, 4. Ang isang ano niya mga kapatid is 35. So apat na 35, 140. Total po niyan 140. Yan. Eh kung naka low beam siya. Low beam. Ano RPM natin? Ay, mali pala. Pala nakaganito. Ganyan lang. So yan, 70 watts lang yan. Dalawa. 780 or 20, mga 20 lang na ano, RPM ang baba niya. Yan. Park light. Naka park light lang. Load niya. Ayan, alas wala namang ano, pagka park light lang. Pero yun, nagbabawas siya ng ano, ganun kalakas ang load ng ating headlights. Kaya masasabi ko nga ano, itong aking mga headlights mga kapatid, ang tagal na nito. Hindi ko naman masasabi na napakalakas ng headlights ko, pero sakto lang siya para sa akin na hindi ako makakasilaw ng kasalubong ko at enough na siya para makita ko yung nasa unahan. Mababa yung, hindi siya ganoon kagaya ng iba na talaga namang sobrang liwanag naman na ano. At saka sa tingin ko yung mga ganun matataas ang ano niya, yung kanyang watts ito is 35 lang to, kaya ganun lang yung kain ng ano. So kung kumakain ng 50 RPM pababa yung apat na LED lights na yan, what more kung yung mas mataas o mas malakas na LED lights ang ilalagay mo. Yung iba nag-umaabot ata ng 100 at 200 ata 200. Anyway yun ganun. Akin ano lang 140 watts lang siya yung apat na headlights. PM. Ano 22. Tingnan nga natin yung ano pag naka-aircon siya. Nakita ko sa inyo mga kapatid, pag naka-aircon ako, kita nyo 22 inches of mercury yung ating vacuum gauge. 1, 2, bago gitna. Ayan o, humingi ng demand o, ang ingay ng ano ko o. Condenser fan ko, ang ingay o. Dapat ganyan yan. So yung aking fan, meron siyang low speed and high speed. Kasi meron akong pressure switch. Yan. Meron siyang pressure switch. So gumagana pa ng maayos yung pressure switch ko. Take note nyo mga kapatid, yung mga ayun, tingnan nyo mga kapatid, naka-aircon ako pero ang ano ko nasa 21 ang aking engine vacuum. Natin magano yan, mag-engage. Tingnan natin. Kaya na malapit na magano. Ayun. Hindi pa rin.
RPM, 960. Pero sa akin, no, 19 inches of mercury na kaya aircon ako. 19 inches of mercury na kaya aircon. Ayan. 900 RPM. Ayan. Paano kaya kung may aircon at saka headlight? O ano mo na lang, sabihin mo na lang na low beam. Ano kaya siya? RPM niya, kain niya, aircon plus ang ayan, nasa mga 720 ako. Patay ang ano niya. So normal ano niya is 800. Ayan ang ano niya, 80 to 100 pagka may aircon. Kanyang bumababa ang kanyang RPM, lalo na pag nag-engage pa yung dalawang yan. Abangan natin. So nagbawas lang ng ano, pag unang compressor nag-engage yung ating idle up. Ayan, 25 to 30. Naging ano, 800 yan, 800 po, 855, 270. Ayan, pagka may load ng headlights, yan ang ating RPM. Ayan. Ito mga kapatid, kapag i-install natin siya sa ating dashboard, ayan, dito natin siya pwedeng ipwesto. Yan, pwede dito. Pero syempre, bibili na kayo ng parang housing nito. Yan, bilhin lang kayo. Housing niya. Tsaka mga brackets. Ang nabibili niyan. Or dito nyo ilagay. Yan dyan. Pagtingin ko mas maganda dito. Dito na lang kayo magkabit. Yung may nabibili nga nasa gilid. Nakabi sa gilid. Yan, ganyan maganda. Tapos, di ba tatlo yung wire niya? Ang wire niya is ito po, black, red, and green. Yan. Ito po mga kapatid, maganda po nito para hindi kayo mag-wire ng mahaba. Yung iba kasi ginagawa, nagre-reroute ng wire papunta sa distributor. Doon sila nagtatap para sa RPM. Ayan, para kung ayaw nyo nang doon mag-tap, pwede kayo mag-tap sa inyong panel gauge. Yung panel gauge niyan, meron niyang sa likod na pigtail na kulay blue. Ngayon po mga kapatid, yung pigtail na kulay blue, merong wire doon na kulay black. Meron doon kung wire na kulay black, yon doon nyo itatap itong ating green. Yan, para sa signal. And then itong red at saka ito syempre sa power, ito sa power. Bago ito, pwede yung inyong black, pwede nyo po itong i-wire sa ignition wire. Yan. Ito naman sa pigtail natin, alam ko kung hindi ako nagkakamali, dalawa, may isang pigtail pa yung dito na red. Alam ko pwede kayo mag-tap doon sa red natin kasi 12 volts yun na. Pupudos yun ng 12 volts. Tapos ito, siguro ilagay nyo na sa switch. Sa switch nyo siya ilagay. Yan, ihanap nyo na lang dito sa ano, sa switch. Hindi ko na sigurado kung saan pero yun, tandaan nyo sa panel gauge, yung black wire doon sa pigtail na blue, doon kayo magtatap ng kulay green. Yan, para sa RPM. Ganun. So sa dalawa, ano bang papipiling, ito or dito? Syempre mas gusto ko pa rin ito kasi ito po ay merong shift light. Ang gusto ko dito, pag kayo ay nasa mga 2000 RPM, umiilaw siya ng green. Umiilaw siya. So alam ko na kung kailan ako mag-shift para tipid.
Kung kaya kung gusto niyo naman i-set niyo, mai-set niyo siya sa 15 RPM. Pag nag-green yan, mag-shift na kayo para tipid sa gas. Ayun. Nagre-red po yan. Nagre-red yung red and green. Pag nag-red naman itong shift light, nasa ka na, red line. Ayan. Mas gusto ko tong RPM gauge na to. Compare mo dito. Yan po mga kapatid, sa mga kapatid ko na yan, kagaya ko na naka XL na walang RPM gauge, ayan, masasuggest ko sa inyo na mag-install kayo ng digital RPM gauge or digital tachometer. Maganda po kasi yung namo-monitor nyo yung RPM nyo para tipid po siya sa gasolina. Alam nyo naman, pagka yan po yung ating RPM during idling, pag umabot na po ng more than 1,000, ayan, dyan na po yan, dyan na po yan magsisimulang lumakas sa gasolina yung ating makina. Ayan, suggest ko sa inyo, gusto nyo, try po ninyo yung ating 5 na RPM gauge. Ayan, sana nagustuhan nyo po yung aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.